nga guys, nandito na naman tayo sa panibagong eksplorasyon. Makakasama natin si Black Ghost TV tsaka si Boss MK. Yan guys, pupunta tayo sa Bulacan. Unang hakbang with Sir Ed Calwag. At this point, siguro, by experience na lang. I'm not saying I'm an expert, pero by experience, siguro mas medyo marami akong experience sa mga ganitong larangan. Pipilitin ka nila na huwag mong mapuntahan yung spot kung saan sila nakakot. Nararamdaman ka ng nagtatouch sa'yo. O hinahawakan ka na, o kaya yung, alam mong nandiyan lang yung kasamahan mo, parang may humila sa'yo. Ibig sabihin, active sila. So at any given moment, meron akong gagawin na neutral ground. Ang payo ni Maestro. At yun na nga guys, kasama natin si Sir Ed. Yan. Sir Ed, ano bang mapapayo mo sa akin bago yung exploration? Una-una, during exploration, dapat lagi natin ihanda yung sarili natin. Tanungin muna natin yung sarili natin, prepared ba ako today? Prepared ba ako tonight? Kung may doubt, pilitin mong tanggalin yung doubt. Kasi yung doubt mo is a negative emotion. So any given negative energies na meron ka, ay pwede nilang sakihan. Doon sila huhugot o doon sila papasok, doon sila gagawa ng way para makapenetrate sila. Kung may problema ka sa bahay, may galit ka, kung ano naman, i-out mo muna siya for the moment. Para wala silang negative na ma-absorb sa'yo. Kumbaga, i-focus mo yung mind mo na ang gagawin ko ngayon ay uunawain ko at aalamin ko lang ang kanilang existence. Tanggalin mo yung negative. Thank you Sir Ed. Yan guys, narinig natin ang sinabi ni Sir Ed. Yan. Ngayon guys, susubukan na natin mag-explore dito sa retreat house at tayo'y papasok na. Yan guys. The challenge. Yan guys, may nag-request sa akin. Ang gagamitin ko lang daw ito. Ito si Sir Chris. Mag-explore daw ako. Ito lang daw ang gamit. Kaya susubukan natin ngayon. At yun na nga guys, mag-uumpisa na ako sa exploration. Challenge nila ako na ito lang daw ang gagamitin ko sa loob. Yan guys, tara subukan natin kung kakayanin natin to. Yan guys, nandito na tayo sa unang palapag. Susubukan kong gamitin to. Yan. Kung wala kayong nakikita, ako din. Sobrang dilim. Ito, dito tayo sa first na palapag. Ito yung pinunta ni Sir Ed. Hahanapin natin kung saan niya nilagay yung mga glow na ganito. Ano bang tawag dito guys? Comment nyo nga. Glow stick. Yan guys, glow stick. Yan, ito yung lugar guys, oh. Medyo madilim nga lang. Yan. O, diba? Madilim lang. Medyo alanganin pa yung yung pagka-green niya. Kulang pa. Pero kaya na to. Subukan na nating babain yung susunod. Kasi doon tayo sa baba eh. Parang doon niya nilagay. Wala akong nakita dito guys. Glow stick din kasi yung ginamit niya. Yan guys. Doon na tayo sa baba. Yan guys, nag-iwan pala si Sir Ed ng dito, kandila. Ayun nag-iwan siya ng kandila. Ngayon guys, papasukin na natin to ng ganito kadilim. Yan. Hindi ko alam kung saan nilagay ni Sir Ed yung mga dito. Ngayon susubukan natin hanapin. Kaya may tubig pa dito guys. Check natin isa-isa. Grabe, yan. Makikita nyo naman yung dito sa akin. Siguro, ayun. Guys, nakakita na ako ng isa. Ayun Yan, kung nakikita nyo. Parang may mga dito tumutunog guys. Yan.
Welcome po ba ako dito? Siguro aanay ko yung mata ko. Subukan ko ramdamin. Gusto ko maramdaman. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Shit. Ano yun? May kakaiba ako naririnig, guys. Welcome ba ako dito? Parang may naglalakad. Subukan nga natin magbukas ng email. Subukan pa natin hanapin yung mga ano ni Sir Ed. Yung mga nilagay ni Sir Ed. Bali, dalawa na yung nakita natin. Ay, tatlo. Meron dito isa. Subukan natin kung makikita pa natin yung iba. Yan, guys. Pasok tayo dito siguro. May tubig. Galing siguro sila dito, guys. Yan. Oh, shit. Ano ba itong challenge na ito? Ang hirap, nakakatakot. Nakakatakot dito. Jai. May pakiramdam dito, nanginginig ako. Nasaan na ako? Nag-challenge to. Subukan nga natin dito, guys. Dito may nilagay ding marking si Sir Ed. Yan, kung makikita nyo, guys. Ayun yung markings. Yan. Ayan, tatapat tayo dito. Dito, ito katapat natin. Bintana. Yan. Welcome po ba ako dito? Welcome po ba ako dito? Mag-sisindi din ako ng EMF, guys. Yan, dagdag ilaw din. Dagdag ilaw, kulay green. Jahe. Ang creepy ng trip ko, guys. Dagdag ilaw din yung EMF. Oh, shucks. Umiilaw yung EMF. Welcome po ba ako dito?
Ano pong pangalan nyo? Ano pong pangalan nyo? Ayun yung bintana guys, oh. Pag inalis ko, hindi ako nakikita. Oh. Kaya wala akong nakikita sa harap ngayon guys. Ito lang gamit ko talaga. Putik na. Hirap pala nito. Asa ba yung isang markings? Dito siguro. Dito siguro. Ayan guys. Ayan. Katabi ko pinto, oh. Oh, katabi ko pinto. Tignan natin kung may lilitaw. Ilang taon na po kayo? Welcome po ba ako dito? Saan yung isang markings dito? Nahanap ko na naman yung markings. Ba't nawala? Hala. Asan yung markings? Gagi. Parang di ko nararamdaman, ah. Creepy dito, sobra. Lalo na pag ganito lang gamit mo. Hello po. Grabe, tagaktak ng pawis ko, shit. Huwag lang sana tayo malaglag. Dito kaya? Uy! May dumaan dun. Guys. Dito. Hello po. Umiilaw yung EMF ko, guys. Kaya ganyan yung ilaw. Welcome po ba ako dito? Welcome po ba ako dito? Ilang taon na po kayo? Ako po si Boss Tabs. Pwede po kayong lumapit. Pwede po kayong magparamdam. Hindi ko mapapakita yung lugar, guys. Pero ang creepy dito, sobra. Ayan. Medyo iba yung pakiramdam dito. Tao dyan? Welcome po ba ako dito? Uy, ano yun? Parang hindi, ah. Hindi yung sagot nila ba, guys? Parang ako nakakarinig ng hindi. Parang medyo lumalakas. Guys, pumapalo yung EMF ko. Pumapalo siya. Yan. Sabi mo, ilayo ko na. Hindi ko alam kung may katabi ba ako, ano, sa sobrang dilim. Tignan nyo naman, oh. Pero pumapalo yung EMF, guys. Yan, guys. Susubukan na natin umakyat. Yan, guys. Paakyat na tayo. Tignan nyo naman yung aakyatan. Ang creepy. Nakakatakot. Hindi ka pwedeng basta-basta bumaba dito. The investigation. So, ito po yung mga nag-explore pagkatapos namin
Pagkatapos kong ilagay yung mga palatandaan kung saan ako may mga na-sense na presence. So, i-confirm natin sa kanila kasi again, ang isang exploration po ay makakonfirm mo kapag hindi lang isa yung magpapatunay. So, una, confirm muna natin based doon sa nilagay kong markings, alin doon sa mga part na yun, yung mas na-feel niya. Unahin natin si Sir Bisky. Yung dun sa may hallway, dito, parang paikot na to. Yung dito, parang dalawa. Yung apat na cubicle lang. Yung dun sa may dulo. Oo. Ano yung pakiramdam? Ano yung kaibahan niya yung pakiramdam doon sa mga ibang cubicle na parang wala namang nakalagay na marks? Dun sa may marks na nakita ko dun, yung isa parang amoy kahoy na ano, lumang kahoy. Ano yung maantik na kahoy. So tama po yung yung assessment ni Sir Bisky. Kasi sa mga ganitong pagkakataon po, lagi natin gagamitin yung senses natin. Ano ba yung kakaiba? Ano yung maiba? Kasi una, minaamoy siya na parang lumang kahoy or antique. So, siyempre marami na naman magsasabi na, siyempre may mga kahoy dyan eh. Pero, yung naamoy mo, pakiramdam mo ba ito ay amoy ng isang lumang furniture? Or mga... Oo, parang gano'n. Okay, so... Tapos ano siya, yung amoy na yun, wala siya dun sa ibang kwarto eh. Ano yung kakaiba dun sa... Doon sa pagpasok pa lang doon sa ulan, nakita ko agad yung isa doon na glowing eh. Wala akong masyadong doon na naramdaman. Pero nung pagdating ko doon sa gitna, parang may, yun nga yung amoy na sa akin parang, kasi sanay ako sa amoy ng mga pintura, lalo na sa amin pagka may nagtatrabaho, parang mahogany. Ang amoy, yung pinipintura sa mga kahoy na parang barnis. Oo, yun. Okay. Para siyang barnis. So tingnan nyo sa magkaiba naman kayo, hindi kayo magkasabay, pero parang may code na pinasinasabi. Kasi yung naamoy mo is amoy ng mahogany varnish. Siya naman is parang amoy ng old wood furniture. So, nagko-connect na. So, yan yung sir naman. Ano naman, ibang experience mo. Based sa... Pagbaba ko dito, nakita ko yung yung isa lang nakalagay na glow stick. Medyo wala akong nakamdaman. Pero yung doon sa gitna, dalawa. Pagpasok ko doon sa kwarto, doon ako nagtanong. Tapos ang init doon sa loob. Iba yung init. Lalo na pag lumipat ka ng ibang kwarto. Kasi pumasok din ako sa ibang kwarto. Iba din yung, mas mainit yung doon sa gitna. Kung saan yung nakalagay na glow stick na dalawa. Tapos, pag naman pumunta ka doon sa may bandang dulo, yung pangalawang glow stick, iba rin yung amoy. Andun yung amoy ng may baho. Tapos, yung sinabi nga nila, yung amoy kahoy. So, imagine niyo, hindi kayo nag-usap-usap, wala tayong, kasi nga, ang goal natin is magkaroon tayo ng confirmation na pare-parehas. Okay? That's sasabi. Di ba, pagbaba mo dito, yung candle, napansin ko, malapit na siyang mawala. Namamatay-matay na. Tapos, nung pumunta po ako dun sa dulo, hindi actually dun sa dulo, dun sa pangalawang dulo, napakabigat po ng presence dun eh. Hindi, pagsara ko ng mata ko, feel ko yung lugar, yung paligid ko talaga, parang humayanig ako. Iba yung tapos yung amoy, ganun din po. Amoy kahoy. Tapos, nung in-explore ko, after ko dun sa pangalawang, meron pa ako, hindi ko alam, pero hindi siya ganun kalakas eh. Naku, yung bata to eh. Dun sa kabilang hallway, dun ko na po siya naramdaman. Sa unang kwarto. So, meron tayong common denominator. Yung amoy na distinct na parang kahoy. So, halos kayo lahat, yun yung naamoy. And then, yung pangalawa is yung heat
yung init, nakakaiba. Pero kung tutuusin, dapat malamig kasi malamig na yung gabi. Plus, Saka puro... tsaka maraming puno, tapos may tubig pa. So dapat malamig. So nakuha natin yung hotspot. So, well, anong ibig sabihin kapag may hotspot? So ibig sabihin, merong disturbed entity. Kaya may hotspot tayo. So possible demonic. Unang tanong, yung welcome ba ako dito? Question. Oo sa akin. Oo. Yes, tapos oo. Okay. Tapos parehas babae. Parehas. Tanong mo sa ano yung information sa person? Sa akin hindi. Hindi. Eh, ikaw sa ano sabi? Wala ko po ako ng ghost house. Hindi. Pero hindi ko na po siya sinunod. So meron, ngayon, yan yung i-resolve natin. Yung is bakit meron oo, bakit meron hindi. So, sa akin kasi, totally, ayaw niya akong kausap kasi ang hinahanap niya is yung dating kausap. Pero may isang common ano sa akin is babae. May babae, tapos yung pagdating ko dito, may lalaki na mukha siyang matapang. Diyan ko nakita sa labas. Okay. So that's why dito natin ito ginawa is dahil gusto ko mapil natin yung presence niya. Okay. Bakit sila disturbed? Yung presence kasi nila disturbed eh. So kung mapapansin mo, parang uneasy sila habang nanakaw ito. Pumago-bago, wala, alis-alis. Hindi sila nag-account sa isang spot. So therefore, hindi sila territorial, hindi sila namimili ng spot nila. Hindi sila mapaparamdam. Yun nga lang, merong certain spot na kung saan mas matagal sila nag-stay. Yun yung mga spot kung saan ako naglagay ng dalawang glow light. Kasi mas mataas yung tawagin ulit sila. Okay? Nice. Ang bulit. May isang pangulaklak. May nag-spray ba na? Lumamig yung paligid. Oo. Paano? Ang kaninang mainit, biglang lumamig. Parang may nag-spray. Wala nag-spray? Green na violet po. Bulaklak. Para sa Parang green na parang lavender. parang Seryoso? lavender. Yung parang lavender. Nabutan ako. Biglang umuwi yung bulaklak. Yun, oh. Ako rin eh. Ang Oo. Yung parang scent yung spray na bigla ng ano. Oo nga eh. Parang downy. oo, yung parang lavender. May nasa ilong. Amoy ko rin. Amoy ko rin eh. Dito. Parang dumadaan-daan lang. Oo. Nawala na eh. Nawala na naman. Pamagin ko. Ito na natin. Sa likod nila ako. Hindi ka rin ito. Babae ano. Pitik lang. Ang haba. Yeah. Yun lang. Gani amoy. Okay, parang, Ba? oo. Amoy ng ibalsa mo. Oo. Iba yung natawag mo. Baka may utot dyan ha. May ibang lumapit. Lilinawin ko lang po sa punto po ito, wala kaming nais paguluhin kayo. Ito po kami muli para hindi napatawad sa biglaan pagkakagambala sa inyo. At kung sino man po yung mga dumating na hindi naman dapat na narito. Kasampagay po sa inyo sa punto ito. Magsibalok na po kayo sa sarado po ng puso. Tumagno. Hindi. Naanyayahan ko po kayo. Kung parang matandaan na ang nakulong yung damit.
Paano? Ano lang? Isang leg. Parang